Isang dikit, emosyonal at punong-puno ng tensyon na laro ang ipinakita ng Lakers kontra Phoenix Suns sa kanilang 116-114 na panalo. Pero tulad ng madalas mangyari sa Lakers, hindi lang score ang usapan. May emosyonal na pahayag si DeAndre Ayton na nagbigay liwanag kung gaano kabigat ang larong ito para sa kanya at sa team. May naging kontrobersyal na eksena rin sa free throw kung saan si LeBron James ang bumaril kahit sinabi ni Coach JJ Redick na dapat ay si Luka ang kukuha nito. At habang umiinit ang usapan sa loob ng court, mas umiinit din ang galaw ng Lakers sa trade market lalo na sa paghahabol nila kay Herb Jones. Lahat ng ito, himayin natin ngayon. Simulan natin kay DeAndre Ayton. Matapos ang panalo, diretsahan niyang sinabi, "It was an emotional game. We played with a lot of edge." Hindi ito basta quote lang. Makikita mo ito sa paraan ng paglalaro niya. 20 points sa 10 of 11 shooting, 13 rebounds, may steals at block pa. Ibig sabihin, hindi lang siya scorer sa gabing iyon. Siya ang naging anchor sa loob, sa depensa at sa effort plays. Laban ito na may emosyon dahil Suns ang kalaban at para kay Ayton, parang paalala ito na kaya pa rin niyang maglaro sa mataas na antas kapag buo ang tiwala at role niya sa team. Ngayon, punta tayo sa pinaka-pinag-uusapang eksena ng laro. Sinabi ni JJ Redick na si Luka Doncic sana ang kukuha ng technical free throw. Pero sa aktual na nangyari, si LeBron James ang lumakad papunta sa free throw line at ang mas lalong umingay, sumablay siya. Nang tanungin si LeBron tungkol dito, simple pero may diin ang sagot niya. "Shit, I just walked up to the free throw line. Why wouldn't I?" Para sa ilan, natural ito. LeBron ito, leader ng team, may tiwala sa sarili. Pero para sa iba, dito lumalabas ang mas malaking tanong. Malinaw na ba talaga kung sino ang alpha sa crunch time? Kung si Luka ang future at primary closer, dapat ba mas binibigyan na siya ng ganitong moments? Maliit na eksena lang ito, pero sa isang team na naghahanap pa rin ng identity, malaki ang implikasyon nito. At habang nagkakaroon ng ganitong usapan sa loob ng court, ramdam din ang pressure sa front office. Ayon sa mga unang ulat, ang initial package ng Lakers para kay Herb Jones ay sina Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at Maxi Kleber. Pero mayon, malinaw na nag-iba na ang approach. Ang bagong lumulutang na package ay either Rui Hachimura o Gabe Vincent kasama ang isang first-round draft pick. Ayon kay Dan Wyke ng The Athletic, mas malaki pa rin ang hinihingi ng Pelicans. Ibig sabihin nito, alam ng liga kung gaano kahalaga si Herb Jones bilang elite defender at alam din nila na desperado ang Lakers na ayusin ang kanilang depensa. Hindi rin maikakailan na isa ito sa mga dahilan kung bakit todo push ang Lakers ngayon. Hindi nila makuha si Andrew Wiggins dahil malinaw ang mensahe ni Pat Riley na ayaw niyang makipag-deal sa Lakers habang nandito si LeBron. Kaya napilitan ng Lakers na ilipat ang focus kay Herb Jones kahit alam nilang mahal ang magiging kapalit. Tanong ngayon, hanggang saan handang magbigay ang Lakers? Sa iisang gabi, nakita natin ang emosyon ni Ayton, ang instinct at mindset ni LeBron at ang desperasyon ng Lakers sa trade market. Ito ba ang mga senyales ng isang team na papalapit na sa tamang direksyon o mga senyales ng isang team na nagmamadali at naghahabol ng sagot? Ikaw, sa tingin mo, tama ba na si LeBron pa rin ang kumuha ng free throw kahit malinaw na si Luka ang dapat? At kung ikaw ang Pelicans, sapat ba ang offer ng Lakers para kay Herb Jones? Comment down below.